Alat lang. Alat lang, mga 5 minuto pa. Si Mama.
We are here also to recognize their achievements as they step forward to the next chapter of their lives. Welcome to our Moving Up and Recognition Ceremony. Before we begin, we would like to introduce ourselves. I am Irene A. Arellano and Sarah Maria Encoballes, your Masters of Ceremony. On behalf of the Karangkang Elementary School faculty and staff, it is my pleasure to welcome you to witness this momentous event, the Moving Up and Recognition Rites. Good afternoon. The part 1 of our program. May I request the completers, the parents, and the school head, our school principal, Ma'am Grace, and the guests for the distribution of certificates. for Kindergarten Astor morning session. Luke and Ada, Eager Giver Award. Ken S. Bandagasa, Great Giver Award. Michael M. Mugan, Happy Helper Award. John Lawrence L. Lopez, Budding Mathematician Award. Aldrin B. Balyor, Batang Magalang Award. Jed Axel P. Espinueva, Golden Heart Award. Nathan L.
Joy, Batang Matapat Award. Lex Gabriel I. Huwati, Batang Masigasig Award. Arnie Jr. G. Magubat, Batang Matapat Award. James Mercy B. Merced, Happy Helper Award. Arnel Jr. S. Naragulia, Batang Magalang Award. Mark June M. Perez, Happy Helper Award. Dave V. Guillermo, Batang Magalang Award. Elliot Janelle B. Alpa, Peter Beaver Award. Princess Aya N. Balyar, Batang Matapat Award. Ron Joy C. Pavilion, Star Reader Award. Margie Mirasol, Batang Magalang Award. Tyler James E. Solano, Igor Beaver Award. Sofia E. Velarde, Batang Masigasig Award. Eileen Jane F. Valdez, Star Reader Award. Winnie Rose F. Vicente, Batang Matapat Award. Kindergarten
William P. Arca, Eager Beaver Award. Kylie Michael P. Aswela, Star Reader Award. Nikki V. Crispino, Eager Beaver Award. Ayon Cristo and Dialogo, Star Reader Award. Clark E. Garcia, Budding Mathematician Award. Ivan Luis D. Hornan, Budding Mathematician Award. Sam Ivan L. Rivera, Eager Beaver Award. Ian Cedric A. Sandoval, Star Reader Award. Raymond Kyle B. San Isidro, Eager Beaver Award. Ravior I. Villamor, Budding Mathematician Award. Robbie Mitch R. Basa, Eager Beaver Award. Princess and Boobies, Eager Beaver Award. Mary Angel de la Cruz, Eager Beaver Award. Cassandra R. Stephanie, Star Reader Award.
Chairman of Committee on Education for a message. A round of applause, please. Sana all. At this juncture, friends, we will now proceed to recognition rights. And now for the distribution of awards and certificates to academic awardees from grades 1. Now to the distribution of awards and certificates to academic awardees from grades 1 to 5. And the awarding of perfect attendance and parents awardees. May I request the grade 1 pupils with their parents to please form in line. With honors. Elme B. Milante, with honors. Nicole J. Orolfo, with honors. With honors. Keza B. Sibo, with honors. Dala ka na duman. Steven Rio I. Villamor, with honors. Grade 4 Academic Awardees. Grade 4 Andromeda. Base. She began her academic journey at Karangkang Elementary School from grades 1 to 5 and later graduated from Pacol Elementary School in year 2000 with Outstanding and Service Awards. In high school, she continued to shine, graduating as valedictorian from Orteo Fidelis in 2004. She pursued college at Ateneo Dinaga University, taking computer management and accountancy, and later earned a diploma in business computing in 2007. A consistent academic achiever, she was also a varsity lawn tennis player and received a service award for her dedication. Her professional career began in the Philippines, working as a quality assurance inspector for top electronics companies such as Nidec and Hitachi in Olongapo City. But her drive and ambition didn't stop there. She took her talents overseas, working in the United Arab Emirates for over a decade. She served as a restaurant supervisor for Bloomsbury Cake and Restaurant for 10 years, where she was recognized as Best Employee in 2015 and 2021. She also became a restaurant store in charge at La Brioche Cafe, I didn't pronounce this in German ito, and later rose to the position of events and catering supervisor in charge at Capital Catering and Services, part of the prestigious Adnet Group, a
government-owned company in the UAE. She holds a business management certificate and a certificate in food and beverage services, and continues to inspire those around her with her leadership and dedication. Beyond her career, she is a loving wife to Mr. Ryan Ian Samson Sandoval and a devoted mother to Clark Cian Agripa Sandoval and Ian Cedric Sandoval. Her story is a living testament to what hard work, strong values, and a passion for excellence can achieve. Let us give a round of applause to our guest speaker in this event, Mrs. April Saina Agripa Sandoval. Maray na aldaw po sa inyo gamos. Thank you, Ma'am Grace. So, sa mga guests po na kaibaho po niyan. And sa mga teachers, sa mga butihing teachers, and sa proud parents. Especially po sa mga completers at sa mga awardees. Sa mga parents, good afternoon po. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon at nagtipon-tipon tayo sa malagang araw na ito. Sa mga bata, kindergraduates, congratulations, nalagpasan nila ang unang hakbang ng hamon ng buhay. Ito yung hukto ng pagbabago at magsilbing tulay sa pagitan ng natutunan nila sa bahay at sa formal na edukasyon. Sa mga magulang, sobrang salamat po. Kahit sobrang busy sila sa araw-araw na paghahanap buhay, patuloy pa rin ang paggabay at pagsuporta sa anak. Sa mga butihing guro, salamat po sa pagtitiyaga at sa mahabang pasensya. Sa araw-araw na pagtuturo, hindi kayo tumitigil at ginagawa niyo po lahat ang paraan at sinisigurado na matuto ang mga bata. Naalala ko po, nung last ng uwi ko, yung anak ko, si Cedric, hindi pa siya marunong magsulat, magbasa, pero ngayon ang galing niya na magbasa. Thank you po, Ma'am Des. Sabi niya po, mamimiss ka daw po nila. Same din po sa mga awardees at sa mga students, mamimiss nila ang mga teachers nila. Ang ganda ng tema natin sa araw na ito. Henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ang bilis ng panahon, ang laki at dami ng pinagbago sa pamumuhay noon at ngayon. Paulit-ulit natin sinasabi at naririnig na ang kabataan, kayo ang henerasyon, kayo ang pag-asa at kinabukasan ng ating bayan. Nasa mga kamay ng bawat isa sa atin ang pag-unlad at pag-asenso. Ang edukasyon ang pinakapundasyon para matapang na natin harapin ang hapon ng buhay. Mga kabataan, mga students, sikapin nyo makapagtapos ng inyong pag-aaral para magkaroon kayong sapat na kaalaman at kakayahan. Ito ay paghahanda para sa inyong kinabukasan. Ang pagkakaisa ay nagmumula sa loob ng tahanan at paaralan upang maging isang mabuting mamayan at sa lipunan tungo sa pagkakaisa. Gamitin nyo ang inyong mga kakayahan, ipamalas nyo ang inyong mga talento. Mangarap kayo ng mataas, dedikasyon sa bawat ginagawa sa buhay. Nasa kamay natin, bawat isa ang pagbabago, anuman ang sitwasyon natin sa buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pangarap. Nasa mga kamay natin ang pagbabago. Hindi hadlang ang kahirapan para maabot natin ang mga pangarap natin sa buhay. Mga kabataan, mga estudyante, andyan ang ating mga magulang na ginagawa nila ang lahat ng araos at sinisikap na makapagtapos kayo sa pag-aaral. Paulit-ulit natin sinasabi na ang edukasyon lamang ang may pamamana ng mga magulang na darating ang panahon na magtatapos kayo dito sa elementarya, sa high school at sa kolehiyo. Sa
dalhin ang inyong mga pangarap, lakas loob at matapang ninyo harapin ang hamon ng buhay. Nagpapasalamat po ako at naging parte ako ng isa sa malagang okasyon na ito. Nakapag-share ng kaunting inspirasyon sa mga kabataan. Wala man po ako masyadong may pagmamalita. Meron lang po ako masayang pamilya, nagkakaisa at sama-samang hinaharap ang hamon ng buhay. Nagkakaisa, harapin ang pangarap sa kinabukasan. Naalala ko po, dati isa din po ako nakaupo dyan, munting estudyante. Ang isip ko lang noon ay mag-aral sa school at pag-uwi, tumulong sa mga gawaing bahay. Mahirap lang po kami. Halos lang po siguro dito, alam yung sitwasyon ng buhay namin. Trabaho po ng mama ko ay pagugupit. At papa ko naman po sa sideline niya mag-landscape. Minsan po nagla-landscape siya dito sa school noon. Nagtinda rin po siya noon ng isda, bukog. Minsan pag kanya-friend siya, nagtitinda din po siya. So, yung mama ko, dumadaan pa siya sa kabilang bayan sa Pahol. Naglalakad pa po kami diyan sa likod, naalala ko. Para tipid sa pamasahe, dito may daan sa likod. Gabi na siya umuwi. 4 kami magkakapatid at maliliit pa sila bilang panganay, ako ang nag-aalaga sa kanila. Naranasan namin magtinda ng gulay, kalamansi, at iba pa, pandagdag sa pambaon. Isa lang din po akong simpleng estudyante na inaaral ang lahat ng mga leksyon at sinisikap na magkaroon ng mataas na marka. Dito po ako nag-kinder, grade 1 hanggang grade 5. Isang araw po, nagkaroon ng pagsubok na kailangan kong maglipat ng school. Yun po yung sa Pahol. Dahil po nagkasakit yung lola ko at kailangan siya alagaan ng mama ko. Grade 5, section B po ako doon. Doon po ako nag-umpisang maging first honor. Sa maikling kwento po, bumalik po kami dito sa Karangkang at dito po ako napagtapos ng high school as valedictorian year 2004. Ito po yung naging daan para makatungtong ako sa koleyo. Sabi nila, pag valedictorian ka daw ay pwedeng mag-apply sa scholar noon. At kinabahan nga po ako noon. At sinubukan ko, nag-exam, at ayon nga sa tulong ni Lord, nakapasa ako bilang academic scholar sa Ateneo Dinaga University. Dahil wala po kami sapat na pera, pinansyal, kahit scholar ay meron pa din binabayaran. Yung mga klase ko po, bumibili ng mga libro. Samantalang po ako, nag-stay po ako sa library hanggang matapos yung assignment, proyekto. Pangarap ko po dati maging guro. Tapos sabi nila daw magastos, wala po kami extra pera noon. Talaga. Hanggang po kinuha ko na lang yung computer course. At natapos ko naman po. Salamat sa Panginoon. Pagkatapos ko po mag-aral, ay nakapagtrabaho agad ako sa Olongga po. At doon po ay contractual. Hanggang sa na-promote ng regular. Akala ka noon, sapat na ang sahod para makapagpatayo ng sariling bahay. Kasi wala po kaming bahay noon at palipat-lipat lang po kami dito. At yung sahod pala doon ay hindi pa pala sapat. Mahal ko po ang trabaho ko. Dumating ang pagkakataon na magtrabaho sa ibang bansa. Ayoko man sana dahil malalayo ako sa pamilya ko, pero hindi na ako nagdalawang isip na subukan ang oportunidad na to. Nag-try po ako. May mga tumulong at nakapunta po ako doon. Dahil sa mahal ko ang aking pamilya at marami akong pangarap, hindi ako nagdalawang isip na magsakripisyo para sa kanila. May halong saya at lungkot sa pakiramdam. Masaya dahil masaya ang pamilya ko at kahit papano, unti-unti naming naabot ang aming mga pangarap. Namalungkot naman dahil minsan hindi ko sila makasama sa mga importanteng okasyon o sa araw-araw na pamumuhay. Salamat sa nakabagong teknolohiya at kahit malayo, pakiramdam ko, palagi lang akong andito sa kanila. Araw-araw po akong tumatawag dito bago natulog. Nag-umpisa ako sa simpleng trabaho abroad, dedikasyon at hard work. Tulad ng nag-aaral pa ako dito, ginagawa ko din ang best ko sa trabaho ko hanggat sa ma-promote ako bilang isang leader ng kumpanya. Sa ngayon, nagtatrabaho ako sa isang government company sa United Arab Emirates, isa sa pinakamalaking catering ng bansa bilang isang event and catering supervisor. Nililibot po namin yung 7 Emirates pag may events sa Dubai, Abu Dhabi, at iba pang, at naghahawak na rin po ako ng mga empleyado.
Masaya po akong makapag-share ng karanasan sa kanila. Hindi ko man po natupad yung pangarap kong maging guro. Nagagawa ko pa naman po magturo, mag-share ng karanasan, magbigay ng positibong pananaw sa buhay. Sa pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat, yung pangarap at yung mitin ay natutupad. Kaya po sa mga kabataan, sa harapan ko ngayon, sa mga students, mga computers, sikapin niyo po makapagtapos ng pag-aaral dahil ito ang pinakamatibay na pundasyon ng buhay. Mangarap kayo, andyan si Lord gagabay palagi para matupad ang mga pangarap mo. Darating na ang araw na magkakatrabaho kayo, gawin niyo ang best niyo sa lahat. Maging inspirasyon sa bawat isa. Dumating man ang panahon ng tagumpay, huwag yung kakalimutan ng iyong mga magulang. Sa lahat ng mga taong tumulong, maabot ang iyong pangarap. Mga mahal na magulang at guro, salamat po sa lahat ng sakripisyo, sa paggabay at pagmamahal. Hindi dahil sa inyo, wala din ako sa harapan niyo. Maraming salamat po at congratulations po sa atin. To show our gratitude to Ma'am April Zaina A. Sandoval, we would like to award a plaque of appreciation and token to her. A citation reads, Republic of the Philippines Department of Education, Region 5, Schools Division of Camarines Sur, Magarao District, Karangkang Elementary School, Karangkang, Magarao, Camarines Sur. Plaque of appreciation is hereby awarded to April Zaina A. Sandoval in grateful recognition of her valuable support and exemplary contribution as guest speaker during the Moving Up and Recognition Rides with the theme, Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas. Given this 14th day of April 2025 at Karangkang Elementary School, Karangkang, Magarao, Camarines Sur. Signed, Gracie Cedilia, School Principal 1. Signed, Lydia B. Baringot, Public Schools District Supervisor. Balik ka lang, dalian mo. A round of applause, please.